or very, very soon, Pastor will be free and Pastor will be facing all these accusations and charges in the trial court. And he will prove himself not guilty with all these fabricated issues and cases against him. Jiggy, dinismiss nga ng 2nd Division ng COMELEC yung inihayang disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Napagsama-sama raw kasi yung mga grounds ng reklamo sa iisang petisyon na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Nataon naman sa araw ng pag-dismiss ng disqualification case ang panunumpa ni Senator-elect Erwin Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Ikinalugod naman ni Tulfo ang mabilis na aksyon ng COMELEC. Parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na eh. Nasagot na, gago. Ano sagot mo? Ano ba sagot mo doon sa citizenship sa'yo? Anong sagot mo? Sinabi mo ba na nandugas ka talaga? Na nandaya ka? Hindi ba inamin mo yan? Nagsilbi ka pa sa military? So, ang sagot mo doon sa paratang sa'yo is, oo, totoo. Totoo yung paratang sa akin. So dahil umaming ka na, okay na yun? Hindi yun eh. Hindi pwedeng ganun. Umaming ka doon sa kasalanan mo, therefore dapat mas lalo kang hindi umupo. Kasi nga may kasalanan ka eh. Ginawa mo, bukod sa libelist ka na, o dahil may guilty rin to sa kasong libel eh. Bukod sa nang la-libel ka na ng tao bilang isang broadcaster ba yan o isang media man, eh nandugas ka pa ng pagkakakilanlan mo. Tapos na-dismiss yung kaso mo, masaya ka dun. Walang honor sa isang taong mandurugas. With the beat with DJ Glenn on the mix. Yo! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Ayan. Oy, magandang araw. Mga banateros worldwide. Ayan, tayo ay nandito na naman. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload this past few days. Dahil tayo ay may inasikaso lang na importante. Pero we are back. At dito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Wag po ninyong paniniwalaan ang lahat ng mga sasabihin ko. Dahil tayo po ay walang basihan, tayo ay walang silbi, at tayo po ay walang kakwenta-kwenta. Kaya yung mga malalambot ang puso dyan, hindi po ito ang channel para sa inyo. Itong channel na ito ay para lamang sa mga loko-loko na mga banateros sa buong mundo. Another day, another uratan session with yours truly. At pag-uusapan natin ng malupit ang lahat ng mga balitang walang silbi sa bayan. At ating pasasakitin na naman ang mga puso, ulo, atay at balumbalunan ng mga kawatan, mga magnanakaw, mga buwisit, putok sa buho, mga hindot, mga kumag, kupal, lahat ng mga magnanakaw, mambubudol, sinungaling, adik, bangag. Sa ating lipunan ng mga imbalido, walang silbi. Yung mga nagpapalaki lang ng itlog, betlog diyan sa gobyerno, yun pong mga bumubutas lamang ng silya. Yung nararamdaman mo lang kapag eleksyon. Yung mga nandurugas sa eleksyon, mga hinayupa kayo.
Hindi natin yan tatantanan. Ang mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Atin pong pahihirapan at atin pong susunugin ang kanilang mga kaluluwa kahit na wala silang mga kaluluwa. Oo, atin pong pag-uusapan ng mga balitang hindi natin na-discuss nitong mga nakaraang araw na sobrang importante. At syempre lalagyan natin yan ng twist. Maraming salamat sa lahat ng mga barateros na walang sawang mga barateros na walang sawang tumatangkilik sa ating channel, mga bagong subscribers natin. Salamat po sa inyong mga like, mga share, mga comment. Importanteng mga comment nyo kasi bukod sa akin na binabasa ko yan talaga lahat, as in talagang binabasa ko yan isa-isa. Importante na nakikita noong ating mga binabatikos dito. Yung mga comment ninyo para alam nila na mga totoong tao kayo. Baka sabihin nila mga zombie kayo, mga robot kayo, AI kayo. Para makita nila na talagang naiintindihan ninyo yung inyong mga pinapanood. Kahit na wala tayong kakwenta-kwenta. Hindi ba mga bossing at ano pa nga ba? Di simulan na natin ang ating palatuntunan sa isang panaginip. Hayop na yan. Hayop na yan. Mantakin mo. Nanaginip ba naman ako mga bossing? Kaya ako, ang aga-aga pa, ito mo ang laki pa ng eyebags ko. Grabe yung panaginip ko mga bossing. Ay, nawala. Grabe. Yung panaginip ko ang tindi. Kasi ganito mga bossing ako'y natutulog na mahimbing. At ako'y nanaginip po. Gusto ko lang kwento yung panaginip ko. Nanaginip kasi ko na napakasamang panaginip talaga. Ako'y talagang nagising ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahil sa sama ng panaginip ko. Alam nyo kung ano yung panaginip ko mga bossing? Nanaginip daw ako namatay yung mag-asawang Lisa Marcos tsaka si namatay si Lisa tsaka si Bongbong Marcos. Sabi ko, ano ba naman itong panaginip ko? Grabe naman. Huwag naman sana magkatotoo. So nanaginip ako ng ganun mga bossing. So ngayon sa panaginip ko basta lumubog yata yung sumakay sila aeroplano tas nawala aeroplano. Nawala sa impapawid yung aeroplano mga bossing. Di nila na saan napunta. So ngayon hinahanap sila nung buong Pilipinas. Hindi sila makakita. Ngayon nakita tagpuan yung aeroplano nila, yung Loray na. At talaga namang wala nang pagkakakilanlan yung mga nakasakay doon. Sa sobrang sama ng loob. Noong mga nila kaibigan nila. Ayun. So yung iba nadali rin. Hindi kasama doon pero binangungot naman. Yung ibang mga kasama nila binangungot, mga kamag-anak. Ngayon, syempre, hinahanap nila kung saan napunta yung mag-asawa. Mga boss. Pumunta muna sila sa langit. Hinahanap nila. Nandito ba yung mag-asawa? Ganun mo kung nandiyan dyan. So, bisitahin ko sana, namimiss ko na. Sabi nung isang amiga nila na namatay na rin. Dahil sa sama ng ugali. So hinahanap ngayon doon sa hinahanap ngayon ni San Pedro na ganyan doon sa kanyang libreta. Wala rito, walang ganyang tao rito. Walang ganyang napunta rito, nako. Nga pala. Wala nga palang ganyan hindi sigurado hindi mapupunta yan dito dahil hindi na mabait yung mag-asawa na yun.
Puntahan mo muna dyan sa gitna. Kasi minsan, bago pumunta yan dito, may exam muna yan dyan eh. Tinan mo doon, nag-i-exam siguro dyan sa purgatorio. Punta siya sa purgatorio, yung bantay doon sa purgatorio, medyo masungit. Sabi, sino yan? Lisa Marcos, tsaka Bongbong Marcos. Wala dito yan. Nako po, sabi nila, sasama ng ugali ng dalawa na yan. Baka nandoon sa impyerno yan. Sige, punta ka doon. Kumaliwa ka dyan. Kumaliwa ka, tsaka dalawang diretso. Doon yung impyerno. Punta ng impyerno yung amiga nila. Pagdating doon sa impyerno, hinanap. Punta, kumatok. Ang sumagot, si Satanas mismo. Si Diablo. Ano yun? May sungay pa, dalawa. Tsaka nang lilisik yung mga mata. Ano yun? Ano na naman yun? Tanghalin tapat eh. Init. Sabi, hindi ito kasi inaanap ko nga itong amiga at amiga ko. Namatay kasi yun eh. Gusto ko malaman kung nasan sila. Tinanap daw ni Satanas doon sa sa umaapoy ng libro niya. Wala dito yan. Wala dito sa impyerno. Saan napunta yun? Sabi nung kay Mick, saan napunta yun? Wala sa langit, galing ako dun eh. Wala rin dyan sa purgatorio. Wala din dito sa impyerno. Saan napunta yung dalawa na yun? Sabi ni Satanas, kasi napupunta rito sa impyerno yung may mga kaluluwa. Pucha, baka walang mga kaluluwa yan. Ayun na! Matindi. Walang mga kaluluwa nga pala yun. Kaya ayan, mga bossing, hindi sila nahanap dyan sa impyerno, sa purgatorio, sa langit. Dahil pucha, ganun katindi, ganun kasama yung mag-asawa na yan. Mga wala silang kaluluwa. Panaginip lang naman yan. Kwento ko lang naman. Nagising ako, tapos sabi ko, tinignan ko yung dyaryo, buhay pa naman. Puta na mamamasyal pa. Buhay pa naman, namamasyal pa. Nandun pa sa Malaysia. Sabi ko, anong nagawa nila doon? Putang ina, may mga mukha pang iyaharap to. Wala na nga itong konsensya. Mga taong ito, wala pa itong mga hiya. Bakit ko nasabing walang hiya? Alam ninyo, nandiyan dyan siya sa ASEAN. Lahat ng mga bansa dyan, kung matatandaan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, all of them wants to have a time with the PRRD. Ganun ka-rockstar ang Pangulong Duterte natin noon. Even Donald Trump, when he attended the summit, wants to have a time with Pangulong Duterte. Ganyan katindi ang Pangulong Duterte natin. Kasi ito naman si Pangulong Duterte, hindi naman siya mahilig sa yung makipag-chami-chami sa mga ibang bansa. Hindi siya mahilig doon. Ngayon, ano siya dyan? Ngayon, nagpunta itong mag-asawang kupal na ito dyan sa ASEAN. Sigurado ko, pag chichismisan tayo dyan, pag nakita sila, ito na yung putang ina yung dalawang Satanas. Ito na yung dalawang walang traidor sa bayan. Buta, mag-i-speech pa yan ng kakapal ng mukha na interest ng bayan, interest ng Pilipinas, interest ng mga Pilipino sa abroad, ulul. Utang nang yan. Paano mong sasabihin na you are concerned about the interest of the Filipinos kung pucha, sarili mong lahi, pinagkanuno mo, hayop ka. Kaya nga masasabi mo na talaga, walang mga kaluluwa, walang hiya ang mga buwisit na yan. Talagang wala na talaga. Grabe ang ginagawa sa bayan, kahihiyan ng mag-asawang kupal na yan. Di bale? Konting panahon na lang. Tapos ito pa, may mga nangyayari pang mga rigudon-rigudon. Sabi ko nga, binaboy nitong mga hinayupak na ito. Binaboy nila ang electoral process sa Pilipinas. Binaboy nila ang justice system sa Pilipinas. Binaboy nila ang Pilipinas. Lahat.
Uunahan na natin, mga bossing uuunahan na natin doon sa ano na natin yan. Pagpahingayin na natin yung ano natin, background music natin. Uunahin natin yan, mga bossing, yung pambababoy nila sa hustisya sa Pilipinas. You have to understand, mga bossing, for the first 3 years, ang mga nagawa nito sa bayang Pilipinas, itong kupal na pamilya na ito, puros kabwisitan lang. Sabi ko nga sa inyo, kita nyo, nanalo na si Aimee na nahimik na. Hindi ba? Yung mga Marcos na yan, walang mga silbi talaga yan. Yan yung mga tao na kahit mawala, ikasisiya mo pa. Sabi ko nga sa iyo, nung nanaginip ako kanina nung nagising ako, kasese ako Pagka tingin ko, ay, panaginip lang pala. Nalungkot ako. Pero okay lang, sabi ko. Okay lang. The day of reckoning will come soon sa mga taong mga walang ginawang mabuti para sa mga kapwa nila. Karma is just around the corner. Ika nga. Digital na yan. So, una natin yung kawalan ng hustisya. Kita ninyo, anong nangyari nitong nakaraan? Itong malicious mischief na ikinaso kay Abalos at saka kay Marbil. Natuwan-tuwa si Marbil, itong ikinaso sa kanila, mga bossing, inano nila yan, na-dismiss. Alam nyo kung saan na-dismiss? Na-dismiss yan dyan sa Department of Justice. Tuwan-tuwa ang putang Abalos at saka itong si Marbil dahil daw siya daw ay makapag-retire ng walang kaso. Okay lang, pag-retire mo, dun lahat ng kasong mo lalabas. At by then, wala ka ng kapangyarihan, wala ka na sa power. Ayan na, mararamdaman mo na unti-unti yung kamay ng batas na binaboy ninyo ay unti-unti will come after you. Ikaw din, Abalos. Mababa lang naman kasi yung kaso ng malicious mischief. Pero nakakatawa kasi yung si Boying Rimulya, syempre, ang prosecutor, ang DOJ, si Boying Rimulya, syempre, kaibigan niya yan. Kasapakat niya yan dyan sa yung mga nangyari dyan sa KOJ Siege, hindi ba? 16-day yun. Nakita nyo naman na ang ginawa noong pumasok sila dyan ng 16 days. Sabi ko nga sa inyo, unlawful yung ginawa nila dyan. Unlawful occupation yung ginawa nila dyan. Talagang lahat ng mga pinagagawa nila dyan is terroristic. Terroristic act talaga yan dahil na-terrorize yung buong compound at yung buong Davao dahil sa ginawa nila. So, masasabi ko talaga terrorist attack yan Yaang ginawa nila dyan dahil wala naman silang mabuting ginawa dyan. So, with all the physical evidence and with all the video evidence that we have and that we got during those times, maniniwala ba ang taong bayan na wala silang nilabag na batas doon sa 16-day siege? So, dyan pa lang, binaboy na nila ang batas sa Pilipinas. Binaboy nila ang batas sa Pilipinas. Pangalawa na pambababoy nila sa batas ng Pilipinas Yung syempre yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy na meron na siyang na-dismiss na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy 4 years ago. Na-dismiss na yan tapos binuhay pa nila. Ang masaklap, dinagdagan pa nila ng human trafficking para para hindi makapag-bail si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi makapag-bail kasi nga ang plano talaga nila is to ruin the Dutertes because alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy ang spiritual guide at ang nagfa-finance daw. According to them, nagfa-finance daw sa mga Duterte. Kaya ayan, tinrabaho nila. Saan ka naman makakita ng isang rape case? Rape case daw saan ka makakita ng isang rape case na kahit isang ebidensya wala? Kahit isang ebidensya wala talaga as in wala. Walang medical legal, walang blatter, meron lang statement.
pero ni walang physical evidence that can prove that yung kanyang mga sinasabi may katotohanan. As in zero, mga bossing. As in wala. Suntok sa buwan. Actually, this was even dismissed before diyan sa Davao City. Ang nag-dismiss nitong kaso na to, alam niyo kung sino? Ang nag-dismiss ng kaso na to ay mortal na kalaban, kaaway ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy ay iisa lang yan. Iisang lahi lang yan. So, kung ang galit mo kay Pangulong Duterte, siya rin galit mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero when this was reviewed by the City Prosecutor of Davao, which is an arch-nemesis or arch-enemy of Pangulong Duterte, even that person dismissed this case kasi daw wala talagang kakwenta-kwenta, walang ebidensya, walang probable cause. So this was dismissed before. Na ang ginawa nila, biglang binuhay nila. Alam nyo ba na noong nahuli yung anak niya ni Secretary Boying? Ito, huwag kayong maniwala sa akin kasi hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Gawa ko lang tong kwento na to eh. Pero alam nyo ba nung nahuli yung anak ni Boying Rimulya sa droga diyan sa kanilang tahanan? Lahat ng mga media outlet talagang binabanatan yan, no? Talagang nagre-request kay Boying Rimulya na mag-resign siya. Kasi nga naman, conflict of interest, ikaw ang prosecutor, tapos yung anak mo dadalhin sa prosecutor. So, sino ba namang gago ang ako prosecutor ako, tapos amo ko yung tatay nitong sisintensyahan ko? Sasabihan ko na may probable cause, diretso kaso, may mga ganon, di ba? So, ang ginawa na lang, parang ni-request natin ni-request ng taong bayan na si Boying Rimulya will step down para umandar ng maayos, hindi maimpluwensyahan yung batas. Tingnan nyo nangyari. Ang ginawa ng abogado nung anak niya, hindi na nag-file ng yung counter affidavit. So may kinakaso ang pulis, hindi na siya nag-counter affidavit, diretso na kagad sa kaso. Diretso na kagad sa korte. Ano nangyari doon sa kaso ng anak niya? Hindi ba dismiss na? Di ba? Magugulat ka pa ba yung kaso nga nung anak niya may physical na ebidensyang nahuli, na-dismiss pa. Ito pa kayang kay Abalos tsaka kay Marbil, nakasapakat niya. Bakit ko masasabing kasapakat niya? Nung nandiyan tayo sa KOJC, 16 days mga bossing, na nandiyan tayo. Actually, hindi lang 16 days, ang buong buwan. 2 weeks before pumasok itong mga hinayupak na mga ito, nandiyan na tayo, nagbabantay na tayo. Kasi ilang beses nilang inuurot-urot yung parang gustong pumasok, aatras, ilang beses silang ganun eh. So nandiyan tayo, noong pinasok na yan, kinaumagahan, nag-issue ang judge. Actually, hindi, kinalunisan, nag-issue ang judge ng Davao ng temporary restraining order. Pinalalabas silang lahat, pinaalis sila doon kasi nga unlawful yung kanilang occupation. Kasi ang dami mong pwedeng talagang mantakin mo ang warrant of arrest na ginamit mo sa ibang tao. Ang address, Pasig. Ba't nandun sila sa Davao? Hindi ba? Tapos ang kanilang hunch, reason to believe that he's there. Naghukay sila ng naghukay, naghahanap yata ng Golden Buddha, mga putang ina. So ang dami na nilang mga ginawa doong kabulastugan, yung mga tao di na makatulog, hindi na makapasok sa sarili nilang mga bakuran, yung mga bata hindi na makapasok sa eskwelahan, may eskwelahan doon na hinukay sila. Simbahan, hindi na masimbahan. So, napakaraming unlawful na nagaganap doon. May temporary restraining order. Hindi nila sinunod yung TRO. Dinimanda pa ni Boying Rimulya yung judge na nag-issue ng TRO. Saan ka naman? So, dyan nila talaga makikita mo, binababoy nila yung batas sa Pilipinas. Hindi ba? So after nyan, after everything, ngayon lang yung sinasabi ko na yung si Boying Rimulya, SMNI, lumapit yan sa SMNI, binigyan niya ng pagkakataon ni Pastor Apollo Kibuloy para maipaliwanag niya yung side niya nang hindi siya minamak ng media.
O anong nung araw na yun, sinabi din niya na yung kaso mo, i-dismiss na natin. Kasi nga mayroon nga emotion doon sa kanyang parang sa kanyang kaso, i-dismiss na natin. I-dismiss na sana yun Kasi nga walang probable cause. Tapos biglang nagbago, instant 360. Biglang nabuhay lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dinagdagan pa ng human trafficking para meron siyang kaso na hindi siya pwedeng palabasin, no bail. No bail, ha? No bail. Imaginein mo, ang isang Franz Castro na guilty na of child abuse, nakakalabas, nakakapagsalita pa against sa mga Duterte, samantalang si Pastor Apollo Kibuloy na-dismiss na yung kaso, nabuhay ulit, dinagdagan pa, dinala pa dito sa Maynila. So ganyan nila minamanipulate ang batas. O ngayon mga bossing, merong bail hearing si Pastor Apollo Kibuloy na medyo matagal na. Yung bail hearing mga bossing is yan ang magiging vindication ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talagang magdasal tayo na yung judge na humahawak nung kanyang bail hearing ay sana mag-act according sa batas. Oo, kasi mga bossing, if Pastor Apollo Kibuloy will go out at makapag-bail siya, it means na yung kaso against him is really weak. Kaya nananalangin tayo, ito ang magdi-define ng mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Itong kanyang bail hearing. Because dyan sa bail hearing, mga bossing, pinag-usapan dyan yung merits ng kaso, yung mga ebidensya na hawak nila, ititimbangin yun. Malakas ba yung kaso? Kasi kung hindi malakas yung kaso, dapat hindi natin hinuhold itong tao na to. So let us give him the opportunity to post bail dahil mahina yung kaso. So sana makapag-post na ng bail si Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi pa diyan natatapos ang kaso. Pag nakapag-post na siya ng bail and then magsisimula na yung kaso. Kasi sa batas mga boss, hindi mas dibali nang makapagpakulong ka or makapagpalaya ka ng 10 kriminal, which is ginagawa ni Boying, papalaya ng kriminal, di ba? Ang dami niya ng mga pinalaya GCTA yata dyan sa mga kulungang bilibid. O imbis na magpalaya ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. Naniniwala tayo si Pastor Apollo Kibuloy ay inosente. Pero it doesn't prove his innocence yet kapag siya ay nakapag-post ng bail. It will not prove na he's innocent, but it will prove na yung mga gawa-gawang kaso sa kanya political lang talaga. Kaya nga sabi ko, okay na din siguro na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi na iproklama. Although alam natin talaga na nanalo si Pastor Kibuloy, mamaya darating tayo diyan. Alam natin na nanalo, pero sa akin parang mas okay na siya ay hindi nakaupo. Bakit? Kasi kapag nakaupo siya, mga bossing, at yung judge ng bail hearing niya ay nag-rule in favor of him, sabihin na naman nila, kita nyo, kaya nagsenador yan para makalaya. Di ba? So at least this time, with a clean slate, si Pastor Apollo Kibuloy will come out victorious of this bail hearing and will show everyone na talagang political lang itong mga ginagawa sa kanyang mga kaso. Pag pagka ang isang no bail na kaso ay nakapag-bail ka, ibig sabihin mahina talaga yung kaso against you. Yung no bail case na final against you, mahina. And syempre, nasa judge yun. Kung pababayaan ba niya na ang isang tao na mukhang pinupolitika lang, inosente,
papanatilihin ko sa kulungan. Ano naman 'yun? Masama, parang si Pangulong Duterte din na alam natin inosente, kita mo. Lahat ng taong bayan gusto siyang maibalik sa Pilipinas kasi alam ng Pilipino na inosente talaga si Pangulong Duterte. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas kahit isa eh. Kaya nga ako nananalangin na sana maging fair yung mga judges dito yung judge dito sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy kasi napakarami nating nababalitaan na talaga namang wala talagang ebidensya. How can a rape case be yung magiging siyang reason to yung kanilang mga asset i-freeze, hindi ba? Hindi naman yata tama yun. Na i-freeze mo yung assets tapos ang kaso mo lang rape. In terms of human trafficking, napakahirap paniwalaan ng human trafficking na yun. Bakit? Merong pulis dyan sa Kingdom of Jesus Christ for 16 days. None whatsoever. Wala ni isa na mga miyembro ng KOJC ang lumapit sa mga pulis para iligtas sila dahil they are being held against their will. Na kami ay kinukulong dito. Mantakin mo lahat ng square inches ng Kingdom of Jesus Christ. Inikot lahat ng kwarto, araw-araw pinapasok sa loob ng 16 na araw. Wala silang nakita ni isa na nakakulong, na nakatali, na pinipilit magstay sa loob. Wala silang nakitang ganun sa 16 days na 3,000 pulis yung nasa loob. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pinapasok lahat ng kwarto doon. Hinahalughog lahat ng kwarto, hinukay pa nga. Wala ni isa silang nakita o ni isang miyembro na lumapit sa kanila saying, "Sir, tulungan niyo ako. Ako po ay ayaw ko na nandito pero kinukulong nila ako." Wala po silang nakitang ganun. So, yung pong human trafficking, malabong-malabo na. Malabong-malabo na. Oo. Kasi lahat ng mga tao na nandoon sa loob na yun, galit na galit nga yung mga tao, pinalabas sila ng police, if you remember. Nasa labas ng compound yung mga tao, ayaw nang papasukin ng mga pulis sa loob. O di sana kung merong human trafficking at itong mga tao na to ay being held against their will, di sana nagtakbuhan na palayo yan. Natatandaan nyo, meron 2 araw na hindi makapasok yung mga tao sa loob, nilak na nila. Pati pagkain, bawal pumasok. Yung mga taga KOJC natutulog sila sa kalsada sa labas. Yung mga kwarto nila sa loob ang natutulog yung mga pulis. Kung itong mga tao na to ay being held against their will, nagtakbuhan na palayo yan. Hindi ba, umalis na, sumakay na ng bus kung papunta sa kung saan yan. But the mere fact na lahat ng ito, nung pwede nang ulit pumasok sa loob, binuksan na yung gate, nagpasukan ulit sila sa loob. Yung mga taong nasa labas, ibig sabihin, voluntaryo sila at gustong-gusto nila, nandiyan dyan sila at bahay nila yan. So dun pa lang binababoy na nila ang justice system Ito nga, meron nga actually panawagan si Vic Rodriguez patungkol dyan sa kaso ni Pastor. Huwag ninyong paglaruan ang kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Huwag ninyong paglaruan. Hayaan ninyong gumulong ng patas yung hustisya sa kaso niya. Wala pong kaso si Pastor Quiboloy kagaya ng binibintang ninyo. Bakit hanggang ngayon ay hindi maaksyonan yung kanyang petition for bail? Nagkabuhol-buhol na po yung pagsisinungaling ng witness ng prosecution. Hanggang ngayon hindi po maaksyonan yung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. I know it's an equal and independent branch of government, yung judiciary. But ako naniniwala, magiging maisog yung presiding judge dyan at kanyang magbibigay pa siya ng ayon sa ebidensyang naisumiti o hindi naisumiti ng prosecution. At akin lagi nakakausap ang Ayun.
Alam nyo naman si Attorney Vic, magaling na abogado yan. So, siya din alam din niya na masyado nang matagal. Pastor Apollo Kibuloy has been in jail for how many months now? And he was actually got sick because nasa loob siya ng kulungan. Sobrang init po sa loob ng kulungan, mga bossing. Sobrang hirap ng sitwasyon, enough para magkaroon siya ng tuberculosis, magka-pneumonia siya, and sa edad niya na 75, sobrang delikado na po ng mga sakit na yan. And I personally believe, and all of us believe, na Pastor Apollo Kibuloy is a victim of politicking in the Philippines. Politika lang yan. Oo, na you are imprisoning a person dahil lang sa politika, masamang-masama po yun. Kaya ako nananawagan doon sa napakagaling na huwes ng bail motion ng bail, ano yan, yung bail yung judge dyan sa kanyang bail hearing, na sana ako'y naniniwala na magiging matapang siya at hindi siya magpapa-impluwensya sa mga sa mga masasamang espiritu sa gobyerno natin. Na alam ko na pinipressure ng gobyerno yan, pinipressure ng mga nasa DOJ yan, pinipressure ng Malacanang yan. I hope na being a co-equal body of this government, you will act independently. Na hindi mo sisirain ang iyong reputasyon, matagal na malinis na reputasyon, dahil lamang magiging parte ka ng politika ng mga demonyo na yan. So, madami tayong update tungkol sa kaso na yan. Kaya lang, saka na natin pag-usapan. Kapag nakalabas na si Pastor, pag-usapan natin mga bossing, yung mga nangyari dyan sa hearing na yan. We are updated, pero kalma lang muna tayo. Ayaw natin pangunahan yung mga bagay-bagay. Ayaw natin na Pero ako, sa mga narinig ko na mga istorya tungkol dyan sa bail hearing na yan, I'm really positive. One of these, as soon as possible, or very, very soon, Pastor will be free, and Pastor will be facing all these accusations and charges in the trial court. And he will prove himself not guilty with all these fabricated issues and cases against him. Palakpakan natin, mga bossing. So yan yung pambababoy nila sa batas. Isa pa yung pagpapadala kay Pangulong Duterte na hindi rin nila sinunod yung batas. Hindi ba? So ano pa yung mga binaboy nila, yung eleksyon, mga bossing? Binaboy nila yung eleksyon sa Pilipinas. At yun nga, mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.